Kailangan ko na magbura ng mga files dito sa phone ko at nakita ko yung mga videos na kinatamaran kong i-edit itong nakaraang taon. Sayang naman kung buburahin ko lang kaya pinagsumikapan kong i-edit na lang muna. Bale, ito nga pala yung naging rides namin noong December 28, 2023 sa Oriental Mindoro. At dahil may kaswertehan akong tagla, hindi pa man ako nakakalayo, nasiraan na agad ako. Eto yung mga kasama ko sa rides na yan, bale 3 lang kami at nasa Kalapan pa kami nung time na yan. Wala pa talaga kami matinong plano ng mga oras na yan, bale ang napag-usapan lang namin ay chill lang kami sa pagtakbo at dahan-dahan lang para ma-enjoy rin namin yung view. Takbong pogi lang kumbaga. Hindi ko rin na plano kung paano ako kukuha ng mga video kaya ang nangyari ay ganyan. Nilagay ko lang yung cellphone ko dun sa cellphone holder sa motor ko kaya kapag may tigtig o lubak sa daan ay kitang-kita rin sa video. Dito talaga sa Socorro napakasarap dumaan. Ramdam na ramdam mo yung ambience ng nature lalo na kapag nakamotor ka. Kaso nga lang napakaraming lubak ng daan. Nung andito na kami sa Pinamalayan tsaka lang namin naisip na dumaan sa bawat bayan para makapag-picture sa mga landmark nila. Kaya nung makapagsimula kami nasa Gloria na tapos dito naman kami tumigil sa Bansud para kumain at magpahinga. Kung kanina bago pa man kami makalayo inalat ang motor ko, pagdating namin din sa Bungabong ay yung motor naman ng kasama ko ang inalat. Bale nagsimula na dyan ang kalbaryo namin. Pinamodify niya kasi ang motor niya nung nakaraan kaya nung naisabak sa long rides ay doon nakita ang mga aberya. Buti naman at nagawan na rin ng paraan kaya kahit papaano ay nakarating din kami dun sa aming pupuntahan. Bale ang destination talaga namin ngayong araw ay dito sa may Mansalay. Dito yan sa may El Puerto Resort na perfect sa mga gustong mag-unwind na nature lover. Syempre dahil first time natin dito nagpahinga lang kami saglit tapos inikot namin yung buong resort at in-enjoy namin yung experience. Panoorin nyo lang and I will show you what they can offer sa resort na to. Bale, meron silang tulay dyan na gawa sa kawayan. Bale, yung tulay na yan ay daanan papunta naman dun sa mga kubo sa kabila na sakop pa rin ng resort. Paglakad mo naman ng kaunti, nasa dagat ka na kaya tumambay muna kami ng saglit dito sa may Aplaya. Bale, nung makaisip-isip nga ay nagsaing na kami ng aming panghapunan. Hindi ko na lang na-video tapos tumambay kami dito sa kubo. Bale, itong kubo na to ay kasama na dun sa nabuk naming treehouse kaya sulit na sulit. Tapos yun, nagkwentuhan na rin lang kami dyan at nagkumustahan. Bale, itong dalawang kaibigan kong to ay medyo matagal ko rin hindi nakasama. Ilang taon din yata ang lumipas nang huli kong nakabanding tong mga to. Bale, ito yung treehouse na binook namin. Meron siyang maliit na balcony sa unahan tapos ang harapan niyan dagat na. Tapos bukod sa treehouse, meron din sila nitong mga maliliit na kubo. Napakarami na sigurong nabuo dyan na memories. Tapos ang maganda pa dito ay kung tatambay ka sa labas ay hindi ka matutunugan or kung maaraw man ay hindi ka maiinitan dahil nasa ilalim siya ng mga puno. At dahil hindi rin naman ganun karami yung guest, parang halos na solo namin yung buong lugar. Hindi na nga rin kami gaanong nagpakapuyat niyan dahil pagod rin sa biyahe kaya natulog na rin agad kami. Nung kinaumagahan, ang in-expect ko ay magandang sunrise pero napakakapal ng ulap kaya bigo tayo doon. Pagkatapos nga ng kaunting morning lag ay bumaba na rin ako ng treehouse. Tapos may kausngiri namang view ng sunrise. Tapos umakyat ulit ako para lang mag-video. Para aesthetic, kunwari. Tapos yan, na-recruit ko itong isa kong kasama para maglakad dito sa may dagat. Bali sa oras na to, napakalayo ng dagat dahil ng low tide. Kaya kahit napakalayo na namin sa may Aplaya, hindi pa rin namin naaabot yung dulo. Paradise found nga naman tong lugar na to dahil nakaka-relax. Tamang-tama talaga sa mga nature lover. Pagkatapos ng konting muni-muni, bumalik na rin kami para mag-prepare naman ang aming pang-umagahan. Bale, pare-pareho kaming hindi marunong magluto dito, buti na lang at ang dala naming mga lutuin ay medyo madadali lang lutuin. Mga basic lang na pang-umagahan, hotdog tsaka itlog tapos nagsinangag lang kami ng kanin na tira namin kagabi. Medyo epic pa nga ang kanin na sinaing namin kagabi dahil muntik nang maging lugaw. At pagkatapos namang magluto ay ano pa nga bang dapat gawin ay di kakain. Ayos nga din ang aming pakana. Hindi ko nga rin lang alam kung bakit kasarap kumain kapag nasa dagat o nasa ilog. Sumasarap ang pagkain kapag dito mo kinakain.
Ay biro lang pala, naalala ko lang napareklamo yung isang kong kasama dyan para kulang daw sa asin ang niluto kong sinangag. Pagkatapos nga namin kumain at nang makagayak na ay dumiretso naman kami dito sa may Bulalakaw. Bali yan talaga yung original plan namin para maging makatotohanan na yung makarating sa buong Oriental Mindoro. Hindi pa nga kami nakakontento dyan at napagdesisyon na namin dumiretso na sa boundary ng Oriental Mindoro at ng Occidental Mindoro. Bale, bago ka makarating doon ay mapapadaan ka muna dito sa may Milagrosa. Talagang napakaganda rin ng view at hindi mo mapipigilang hindi dumaan. Ito na yung pinakahuling kilometer post na nakita namin kaya dito na kami nagpicturan. At eto na nga, finally narating namin yung boundary ng Oriental Mindoro at ng Occidental Mindoro. Nagpahinga lang rin kami ng konti dyan tapos sibat na ulit kami pabalik. Bale, ito palang isa naming kasama ay iniwan na yung motor sa may Mansalay dahil nga nagka-problema yung kanyang motor at hindi na advisable na isabak pa sa pagra-rides. Napakaganda ng view dito kaya hindi rin namin napigilan at nag-stop over pa ulit kami para magpicturan. Bale, ito na yung huling lugar na tinigilan namin para magpicturan tapos sibat na kami diretso pa uwi.